Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 341. Tumingin si Spencer kay Jeric at sinabing, Black Eagle Master, may naisip ka bang solusyon? Tumango si Jeric. Oo, may ideya ako. Pagkatapos, ibinaling ng lahat ng mga pinuno ang kanilang geisha word kay Jeric. Hindi kaya nakaisip talaga siya ng paraan para pigilan ang mundo sa pakikipaglaban para sa treasure map. Napansin ni Jeric ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha, kaya nagsalita siya, mga ginoo, hayaan mo akong punan kayo sa mga kamakailang pangyayari. Ilang araw lang ang nakalipas, magkaaway pa rin ang Stargate at Bladegate, at muntik na kaming magkaroon ng major showdown. Gayunpaman, nagsama kami kamakailan. Ang alyansang ito ay nangangahulugan na maaari tayong mamuhay ng magkasama ng walang anumang mga problema, at ito ay magpapalakas sa atin. Nang marinig ito, alam ni Spencer at ng iba pa na ang paraan na binanggit ni Jeric ay ang pagbuo ng isang alyansa. Black Eagle Master, ang ibig mo bang sabihin ay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang alyansa, mapipigilan natin ang lahat ng mga sekta na makipaglaban sa treasure map? Tumingin si Spencer kay Jeric at nagtanong. Tumango si Jeric, na nagsasabing, simula ngayon, ang 8 sekta sa Orbury, kasama ang Bladegate, ay makikipagtulungan sa 4 noble sects, at tayong lahat ay magiging isang malaking grupo ng 12 sekta. Kasunod niyan, pipili tayo ng leader ng alyansa na susundan. Sa ganitong paraan, makakaiwas tayo sa pag-aaway ng ating sarili dahil sa treasure map. Si Alexander, ang pinuno ng Crane sect, ay medyo naguguluhan, sumigaw, ngunit kung ang 12 sekta ay mag-aaway sa treasure map, magkakaroon pa rin tayo ng away, hindi ba? Kung sino man ang habol sa treasure map na iyon, ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay makipagsanib puwersa sa amin. Kung mas maraming sekta ang mayroon tayo, mas lumalakas ang ating alyansa, at maaari tayong maging nangungunang alyansa sa mundo, mungkahi ni Jeric. Sa pagsasalita tungkol dito, binago ni Jeric ang paksa at sinabing, syempre, kung ayaw nilang makipag-alyansa sa atin at gustong lumaban para sa treasure map, sama-sama silang sasalakayin ng 12 sekta natin at gagawin silang walang pagpipilian kundi sub-init. Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala. Si Jeric ay talagang nakaisip ng ideya na bumuo ng isang alyansa sa lahat ng mga sekta sa mundo upang maiwasan ang mga ito sa pakikipaglaban sa mapa ng kayamanan. Sa ganitong paraan, ang mga sekta sa loob ng alyansa ay hindi makikipag-away sa isa't isa. Higit pa rito, kung may magtangkang nakawin ang treasure map, ang alyansa ng 12 sekta ay gagantay. Lahat sila ay mga nangungunang sekta sa Eldoria, at walang makakalaban dito. Sa makatuwid, nakaisip nga si Jeric ng magandang ideya. Hindi bababasa, ang alyansa ng 12 sekta ay maaaring gawing simple ang kanilang mga pagsisikap sa pamamahala ng treasure map. Sinabi ni Spencer kay Jeric, Black Eagle Master, ang diskarte na ito ay mukhang napaka-promising. Sa pagkakaisa ng 12 sekta sa alyansang ito, ang ating lakas ay lalago ng malaki, at mapipigilan din ito ang anumang mga sekta na tumitingin sa treasure map. Ito ay tiyak na magdadala ng higit na kapayapaan sa mundo. Ngunit, Black Eagle Master, paano natin matitiyak ang proteksyon nitong treasure map? Kabanata 342. Tumugon si Jeric, ang treasure map ay dapat nasa ilalim ng pinagsamang pangangalaga ng lahat ng mga lider ng sekta ng alyansa. Kung magpasya tayong hanapin ang kayamanan ng hari, dapat nating gawin ito bilang isang nagkakaisang grupo. At kapag nahanap na natin ito, ang mga samsam ay dapat nahatiin ng pantay. Sa atin, ang mga mata ni Spencer, Troy, at ng iba pang mga pinuno ng 4 noble sects ay kumikinang sa interes. Ang kanilang pangunahing layunin sa pagpunta sa Stargate ay upang makuha ang treasure map. Gayunpaman, pagkatapos malaman na hindi sila tugma para kay Jeric, ibinigay nila ang ideya. Gayunpaman, sa sandaling ito, inihayag ni Jeric na ang lahat ay magiging sama-samang responsable para sa treasure map. Kahit na natagpuan nila ang kayamanan ng hari, ibabahagi nila ito ng pantay-pantay. Ang kanilang pag-asa ay agad na nabuhay muli.
Bilang resulta, ang mga pinuno ng Four Noble Sects ay kaagad na tumugon kay Jerick, na nagsasabing, Black Eagle Master, handa kaming tanggapin ang iyong panukala. Tumango si Jerick. Sige, isama natin ang lahat ng 10 sekta mula sa gitnang rehiyon sa ating alyansa. Pagkatapos, ibinaling ni Jerick ang kanyang atensyon sa 6 na pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven at nagtanong, kumusta naman kayo? Alexander. Hindi maitago ni Nicholas, at ng iba pa ang kanilang pananabik. Mabilis silang sumagot, natutuwa kaming sumali, Black Eagle Master. Ang dahilan ng kanilang kasabikan na sumali ay ang kanilang mga sekta ay naging tiwala sa Stargate. Talagang mga underlang sila ng Stargate, at masasabing wala silang access sa treasure map. Gayunpaman, nag-aalok ngayon si Jerick ng pagkakataon sa kanila. Kung pumayag silang sumali sa alyansa, maaari nilang sama-samang pangasiwaan at ipamahagi ang treasure map at ang mga kayamanan nito. Para sa kanila, ito ay isang napakalaking pabor. Kung ito ay sinaunang panahon, maaaring agad silang yumuko bilang pagsang-ayon. Sa pangunahing bulwagan, nang marinig ng Tiger, Phoenix, at Steve, na ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven at ang 4 na Noble Sect ay nakipag-alyansa sa Stargate, maaari nilang ibahagi ang treasure map. Nadama nilang lahat na ang alyansa ay magpapahirap sa Stargate ng malaking kawalan. Maliwanag na ang Stargate ay maaaring magkaroon ng treasure map sa sarili nitong, ngunit sa alyansa, ang treasure map ay mahahati sa 12 sekta. Bagamat naramdaman ng 3 presbyter na ito na dehado ang Stargate. Ngunit ito ay ideya ng Black Eagle Master, at hindi sila nang ahas na magsalita ng anuman. Tumango si Jerick at sinabing, Bueno, dahil handa tayong lahat na bumuo ng alyansa, sama-sama tayong pumili ng leader ng alyansa para maging pinakamataas na pinuno. Mula ngayon, kailangang sundin ng bawat sekta ang utos ng ating Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay dapat sundin ng walang tanong. Ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanila ay mahaharap sa parusa mula sa ibang mga sekta. Sa sandaling sinabi ito ni Jerick, biglang naging seryoso ang mga ekspresyon ni Spencer, Troy, Tom, at Ivan. Kung totoo ang sinabi ni Jerick Agosta, kapag nahalal na ang leader ng alyansa, kailangan nilang sumunod sa utos ng leader ng alyansa sa hinaharap. Parang ang pinuno ng alyansa ang may kontrol sa 12 sekta. Siyempre, sa pamamagitan lamang ng pagiging pinuno ng alyansa ang isa ay magkakaroon ng awtoridad na mamuno sa 12 sekta. Hindi napigilan ni Spencer na tanungin si Jerick, Black Eagle Master, paano natin pipiliin ang leader ng alyansa noon? Sabi ni Jerick, sa ating 12 sekta, hayaan ang bawat sekta na mag-nominate ng kandidato. Kung sino ang makakakuha ng mas maraming rekomendasyon ay magiging pinuno ng alyansa. Ang lahat ng mga pinuno ng Four Noble Sect ay nagkatinginan at nadama na ito ang tila ang pinakamakatarungang paraan. Kaya, tumango sila kay Jerick at sinabing, gawin natin ang iminungkahi ng Black Eagle Master. Si Alexander, Nicholas, at ang iba pang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Sinuri ni Jerick ang pagtitipon at idinagdag, kahit hindi nagpadala ng kinatawan si Bladegate, nakipag-alyansa na sila sa Stargate, kaya pupunta ako sa Bladegate. May tumututol ba? Bahagyang nabahala ang mga pinuno ng Four Noble Sects. Hindi maikakailang magkakaroon ng dagdag na pagkakataon si Jerick para sa isang rekomendasyon. Sa senaryo na iyon, mas magiging comfortable para sa kanya ang mapili. Kaya, maingat na komandat si Spencer kina Troy, Tom, at Ivan. Ipinapahiwatig niya sa kanila na ihalal siya bilang pinuno ng alyansa. Sa ganitong paraan, ang pinuno ng alyansa, kahit papaano, ay magiging miyembro ng Four Noble Sects. Bahagyang tumango si Troy at ang iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Spencer kay Jerick, Mr. Black Eagle, wala kaming tutol. Pareho sa 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven. Kung gayon, simulan na natin ang halalan, sabi ni Jerick. Sinabi ni Troy, Tom, at Ivan, sabay-sabay naming inihalal si Mr. Lloyd bilang pinuno. Napuno ng saya ang mga mata ni Spencer. With their endorsements,
plus his own, nakakuha siya ng 4 na boto. Kumpara kay Jeric, na 2 boto lang, malaki ang bentahe niya. Gayunpaman, dahil tahimik silang nasiyahan sa kanilang diskarte, napagmasdan nila na si Alexander, Nicholas, at ang iba pang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay pinili si Jeric bilang pinuno. Italaga ang Black Eagle Master bilang pinuno. Ako rin ang nag-nominate ng Black Eagle Master. Kabanata 343. Inuminate ko rin ang Black Eagle Master. Ang mga pinuno ay may 6 na pangunahing sekta na halos nagkakaisa na hinirang si Jeric bilang pinuno ng alyansa. Sa oras na ito, itinaas din ni Jeric ang kanyang mga kamay at sinabing, ang Stargate at Bladegate ay hinirang din ng Black Eagle Master bilang pinuno ng alyansa. Mula sa 12 sekta, 8 ang pumili kay Jeric bilang pinuno ng kanilang alyansa. Natigilan ang 4 na pinuno ng sekta. Sila H. Hindi inaasahan na ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay magkakaisang pipili kay Jeric. Bilang resulta, nasira ang pag-asa ni Spencer. Sa sandaling iyon, nakangiting lumingon si Jeric kay Spencer at nagtanong, Mr. Lloyd, ikaw lang ang hindi nakakapag-nomination. Sino ang inirerekomenda mo? Kinailangan ni Spencer na kompromiso at itaas ang kanyang kamay, na nagsasabing, inirerekomenda ko rin ang Black Eagle Master. Nang marinig yun nina Troy, Tom, at Yvonne, halos magtama ang kanilang mga panga sa sahig sa gulat. Kanina lang ay commendat si Spencer sa kanila at hiniling na ay nominate siya bilang leader ng alyansa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang kisap mata, na-nominate niya si Jeric. Pakiramdam nilang tatlo ay pinagtaksilan sila ng isa sa kanila. Nakaramdam ng kaba ang kanilang mga puso. Talagang binaygo sila ni Spencer. Hinirang ni Spencer si Jeric bilang pinuno dahil naniniwala siyang wala siyang pagkakataong mahalal sa kanyang sarili. Siyempre, masaya siyang gumawa ng pabor kay Jeric sa oras na ito. Si Jeric ang magiging pinuno ng alyansa. Siyempre, kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon kay Jeric. Tinitigan ni Jeric ang lahat ng pinuno ng sekta at sinabi, napili ng 12 sekta ang kanilang kandidato, at 9 sa kanila ang nag-endorso. Ako. Ang ibang 3 sekta ay naghalal kay Mr. Lloyd. Akin na sa 3. Mas marami ang endorsement sa akin kaysa kay Mr. Lloyd. Kaya naman, base sa resulta ng halalan, ako ang magiging leader ng alyansa. Any questions? Ang 6 na pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay agad na lumuhad sa harap ni Jeric at sinabing, ganap na cool kami sa pagiging leader ng alyansa, Black Eagle Master. Mula ngayon, susundin namin ang iyong pangunguna, walang tanong na itinatanong. Kung bibigyan mo kami ng salita, gagawin namin ang lahat. Nang makitang ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay nakaluhod lahat kay Jeric, ang 4 na pinuno ng 4 noble sects ay walang pagpipilian kundi ang lumuhad din. Kami, 4 na noble sects, ay handang sumunod sa iyong pamumuno. Handa kaming gawin ang lahat ng iyong hilingin, Panginoon. Sa bulwagan, nang mapansin ni na Tiger, Phoenix, at Steve na ang lahat ng pinuno ng sekta ay nakaluhod at nangako ng kanilang katapatan kay Jeric, lumuhad din sila, handang maglingkod kay Jeric bilang pinuno ng alyansa at manatiling tapat sa kanya. Bumungad sa kanilang mga mata si Joy. Bigla nilang napagtanto na ang Stargate ay tila wala sa isang disadvantaged na alyansa sa mga sektang iyon. Nadama nila na ang lahat ng 10 sekta ay naging pantulong na puwersa para sa Stargate. Ang Stargate ay nakakuha ng 10 sekta sa isang iglap. Bilang pinuno ng alyansa, maaaring mag-utos si Jeric sa 10 sekta na ito at kontrolin sila. Biglang napagtanto ng 3 presbyter na ginagamit ni Jeric ang treasure map bilang paraan para masangkot ang lahat ng 10 sekta. Isa-isa silang tinulungan ni Jeric at sinabing, bumangon ka na. Pagkatapos bumangon, ang 4 na pinuno ng 4 na noble sects ay parang nasa panaginip. Ngayon, magkakaroon sila ng isang Panginoon na nakahihigit sa kanila. Maging ang kanilang sekta ay nasa pamumuno ni Jeric. Bigla na lang silang nakaramdam na parang hindi na sila ang pinuno ng kani-kanilang sekta. Para bang hindi nila namamalayang naibigay na nila ang kanilang sekta at ang kanilang mga sarili kay Jeric.
Palagi silang may kakaibang pakiramdam. Ngunit hindi nila masabi kung ano ang kakaiba tungkol dito. Kung tutuusin, sila naman ang pumayag sa alyansa. Kabanata 344. Higit pa rito, ang pinuno ng alyansa ay inihalal sa pamamagitan ng isang patas na proseso. Parang walang problema. Kung talagang may isyo, ito ay ang treasure map ay tunay na pag-aari nilang lahat. Sa sandaling ito, tiningnan ni Jeric ang lahat ng pinuno ng sekta at sinabing, simula nang bumuo tayo ng isang alyansa, at ako ang pinuno ng alyansa. Kung gayon, ang treasure map ay dapat na nasa pag-aari ng lahat. Gayunpaman, mayroon lamang isang kopya, para sa mga kadahilanang pangkaligtasan. Ang 12 sekta ay maghahalinhinan sa pangangasiwa sa treasure map sa loob ng isang taon. Paano iyon tunog? Nang marinig ito, ang mga mata ng mga pinuno ng Four Noble Sects ay biglang lumiwanag sa pananabik. Ang bawat sekta ay magiging responsable para sa treasure map sa loob ng isang taon. Ito ay magandang balita para sa mga pinuno ng 4 na sektang maharlika. Hanggat nasa kanila ang treasure map, masusundan nila ito upang hanapin ang kayamanan. Sa sandaling iyon, si Alexander, ang pinuno ng Crane Sect, ay nagtanong, ngunit paano kung ang isang tao sa atin ay magpasya na lihim na gamitin ang treasure map upang hanapin ang kayamanan, aking Panginoon? Malamig na sinabi ni Jeric, ang mga lalabag sa pangako ng ating alyansa ay papatayin ng walang awa. Nang inag ang mga pinuno ng Four Noble Sects nang marinig ito. Talagang takot sila kay Jeric. Mukhang magiging lubhang mapanganib na lihim na hanapin at ibulsa ang lahat ng mga kayamanan. Si Spencer at ang tatlo pa ay lihim na pinigilan ang kanilang kasakiman sa loob ng kanilang mga puso. Narinig ito ng mga pinuno ng 6 na major ng Oakhaven, lihim silang nakaramdam ng saya. Sila ang pinakamahina, kaya't higit silang natatakot na hindi makuha ang mga kayamanan. Sa makatuwid, higit silang nag-aalala na ang 4 na noble sects ay lihim na hahanapin at ibulsa ang mga kayamanan. Ngayong narinig na nila ang sinabi ni Jeric, naniwala sila na walang maglalakas loob na gumawa ng mga mapanlinlang na aksyon sa kanilang likuran. Sinulyapan ni Jeric ang karamihan at sinabing, bueno, mga ginoo, ang 12 sekta ay nasa isang alyansa na ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang treasure map. Nang marinig ang pangalan ng treasure map, tumingin ang lahat ng pinuno. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang treasure map. Nang marinig ang pangalan ng treasure, mula sa kanyang damit at dinala ang isang mesa sa gitna ng karamihan. Pagkatapos, inilagay niya ang treasure map sa mesa at sinabi sa kanila, halika at tingnan ninyo. Nang marinig nila iyon, lahat ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at nagtipon sa palibot ng treasure map sa mesa upang suriin ito ng maigi. Kabanata 345. Maging sina Tiger, Phoenix, at Steve sa bulwagan ay hindi napigil ang humakbang para manood. Ito ang mapa ng kayamanan para sa kayamanan ng hari. Kahit na hindi nila nakita ang mismong kayamanan ng hari, sila ay sabik. Para tingnan. Sina Spencer, Troy, at ang iba pa ay nakatingin sa mapa ng material na balat ng tupa na nakalagay sa mesa, hindi maitago ang kanilang pananabik. Isang mapa ng kayamanan na nagtulak sa hindi mabilang na mga tao sa kabaliwan sa loob ng libu-libong taon, na humahantong sa karahasan at maging. Ito ay isang tray. Kamatayan. Sa wakas ay nakita na nila ito ng kanilang mga mata. Habang nasa sabik ang lahat, nanatiling kalmado si Jeric. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na kunin ang mapa at hayaan silang makita ito ay dahil alam niyang kahit na makita nila ito ay walang gamit. Sapagkat ang bulubundukin at ang taluktok ng bundok na minarkahan sa mapa ay inilalarawan ng mga sinaunang simbolo. Kahit na ang isang dalubhasa sa mga sinaunang wika ay mangangailangan ng mga taon ng pag-aaral upang maunawaan ang kahulugan ng mga karakter na ito. Pinakamahalaga, ang Dragon Crest Peak ay ipinahiwatig lamang sa mapa sa gitna ng Dragonspire Mountains. Gayunpaman, walang detalyadong impormasyon, at ang gitnang bahagi ng Dragonspire Mountains ay hindi kapani-paniwalang malawak. Ito ay napuno ng hindi mabilang na mga bundok, na ginagawa itong lubos na imposibleng mahanap. Sa madaling salita,
Kahit na ibinigay ni Jerick sa kanila ang mapa ng kayamanan, hindi nila mahahanap ang kayamanan ng hari. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinakita sa kanila ni Jerick ang treasure map. Handa pa siyang hayaan ang 12 pinuno ng sekta na humalili upang panatilihin ang mapa ng kayamanan. Sa katunayan, ginagamit lang ni Jerick ang hakbang na ito bilang pain para kontrolin sila. Tanging ang mata ng kanyang Diyos ang nakakaunawa sa mga salita sa treasure map. Tulad ng para sa mga kayamanan na nakatago sa Dragonspire Mountains, siya lamang ang maaaring kumuha ng mga ito sa kalooban sa pamamagitan ng mata ng kanyang Diyos. Ahem, nakita na ng lahat. Ngayon ay inaanunsyo ko na ang Dragon Tiger Hall ang mamamahala sa pagpapanatili ng Dragon Tiger Hall ngayong taon. Nang makitang halos tapos na ang lahat sa pagsusuri sa mapa, nagsalita si Jerick. Nang marinig ni Spencer na ipahayag ni Jerick na siya ang unang mag-iingat ng treasure map, natigilan siya. Yumuko siya kay Jerick at sinabing, Panginoon ko, hindi ko inaasahan na magtitiwala ka sa akin, at hayaan mo muna akong panatilihin ito. Magpahinga ka, Panginoon ko. Pananatilihin kong ligtas ang treasure map, walang mangyayaring masama. Sina Troy, Tom, Ivan, at ang iba pa ay may naiinggit na tingin sa kanilang mga mata. Nais din nilang maging una sa pagpapanatili ng treasure map. Sinabi ni Jerick kay Spencer, You're welcome. Naniniwala akong mapapanatili mo ito ng maayos. Na-touch naman si Spencer. Hindi niya inaasahan na magtitiwala si Jerick sa kanya. Kabanata 346. Dahil dito, lihim siyang nagpasya na maging tapat kay Jerick. Sa hinaharap, tiyak na makikinabang siya ng malaki sa Kings kayamanan. Samantala, lumingon si Jerick kay Tiger at sinabing, Tiger, magpagawa ka ng isang gintong kahon ngayon na maaaring maglaman ng treasure map. Ang kahon ay dapat magkaroon ng kapasidad na masecure na may 12th lock. Bawat sekta ay bibigyan ng susi. Tanging kapag ang lahat ng 12 susi ay ginamit ng magkasama, maa-unlock ang gintong kahon. Kapag humalili ka sa pangangalaga sa mapa ng kayamanan, siyasatin ang kahon at ang mga kondado upang matiyak na hindi nasira ang mga ito. Kung hindi ito nasira, nangangahulugan ito na hindi pa binuksan ng custodian ang kahon o tinanggal ang treasure authorization. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Hinangaan nila si Jerick mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Mapa walang. Sa ganitong paraan, natural na hindi maaalis ng tagapag-ingat ang mapa ng kayamanan ng walang pahintulot, lalo pat magkaroon ng anumang intensyon tungkol sa kayamanan ng hari. Agad na sinabi ni Tiger kay Jerick, Yes, Master. Kukuha ako kaagad ng isang craftsman para gumawa ng golden box. Sa Tiger Hall ay makakakuha ng bahagi ng kayamanan ng hari sa hinaharap. Kung kailan magsisimulang maghanap para sa kayamanan ng hari. Sinabi lang ni Jerick na hindi pa ito ang tamang oras. Dahil nakita na nilang lahat ang treasure map, at wala ni isa sa kanila ang makakaunawa sa mga sinaunang karakter dito, iminungkahi ni Jerick na maingat silang maghanap ng taong makakaunawa sa mga sinaunang kasulatang ito. Sa sandaling matukoy nila ang mga sinaunang karakter sa treasure map, binalak ni Jerick na simulan ang paghahanap para sa Kings kayamanan. Wala sa mga pinuno ng sekta ang tumutol. Noong gabing iyon, ang Stargate ay pinalamutian ng maganda, at isang makulay na piging ang idinaos, na lumikha ng isang buhay na kapaligiran. Ito ay upang ipagdiwang ang matagumpay na alyansa ng 12 sekta. Maging si Victor, na wala noong araw, ay ipinatawag ni Jerick sa Stargate. Nang malaman ni Victor na may 10 pang magkakaalyadong sekta bukod sa Stargate, tuwang-tuwa siya. Sa lakas ng 12 kaalyadong sekta, nadama ni Victor na walang sinumang mababa sa unang klase, sekta ang maaaring magdulot ng banta sa Bladegate sa hinaharap. Natural na hindi magagawa ng alliance kung wala si Black Eagle Master. Kabanata 347. Si Travis, ang nakatatandang pinuno ng Bladegate, ay may intensyon na kunin ang pamumuno ng sekta at posibleng makapinsala sa kapakanan ng sekta. Ang Bladegate ay hindi may iwasang tumanggi. Sa isang mahalagang sandali, pinalakas ng alyansa sa pagitan ng Stargate at Bladegate ang Bladegate sa halip na maging sanhi ng pagbaba nito.
Ngayon, ang Blade Gate ay naging miyembro ng alyansa ng 12 sekta, na naging dahilan upang mas makapangyarihan ito kaysa dati. Masasabing si Black Eagle Master ang nagligtas sa kanya at sa Blade Gate. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Victor ang pag-ihaw kay Jerick sa handaan. Ang ibang mga pinuno ng sekta ay patuloy ding nag-ihaw kay Jerick. Tulad ni Victor, iginagalang nila si Jerick mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa simula, maaaring itago ni Jerick ang kayamanan sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, kinuha niya ang treasure map at ibinahagi ito sa lahat ng 12 sekta. Hindi lang niya pinigilan ang 12 sekta na mag-away at magpatayan kundi pinagbuklod din sila sa isang alyansa. Hinangaan nila ang Black Eagle dahil sa kanyang kabutihang loob. Sa kanilang mga puso, si Jerick ay karapat-dapat na maging kanilang pinuno. Hindi natapos ang piging hanggang sa hating gabi. Lahat ng miyembro ng 12 sekta, maliban kay Jerick, ay lasing sa kaligayahan. Hiniling ni Jerick sa mga presbyter na ayusin ang mga matutuluyan para sa kanila. Ang lahat ng mga presbyter at ang mga martial artist ay binigyan din ng mga tutuluyan pagkatapos ng piging. Bagamat maraming tao ang nangangailangan ng matutuluyan, hindi ito naging problema para sa Stargate, na mayroong maraming palasyo at pavilion. Pagkatapos ng handaan, naisip ni Jerick si Luna. Bago magsimula ang handaan, nag-ayos na siya ng maghahatid ng pagkain sa kanya sa atep. Naniniwala si Jerick na malamang na labis pa rin ang pagdadalamati ni Luna sa pagkawala ng kanyang ama, na lubos na nauunawaan. Nagtungo si Jerick sa gusaling naging tirahan ni Luna, na dati niyang tirahan. Pagdating sa atep, hindi pumasok si Jerick sa pintuan. Sa halip, diretso siyang lumipad sa bakuran na parang ibon at madaling dumapo sa balkonahe sa ika-4 na palapag. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa attic. Bukas ang mga ilaw sa attic, at si Luna ay nakahiga sa kama. Bagamat nakatulog siya, may bakas pa rin ng luha sa kanyang magandang mukha, na napaka-charming. Kabanata 348. Pinaramdam nito kay Jerick ang magiliw na pagmamahal sa kanya. Napansin ni Jerick na wala man lang siyang kumot na nagkatikip sa kanyang katawan. Lumapit siya at marahang tinakpan ang kumot dito. Mukhang hindi mahimbing ang tulog ni Luna na para bang kahit anong galaw ay maaaring gumising sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Jerick. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kaibuturan ng kanyang puso, na para bang may nahanap na siya. Sandalan. Biglang umupo si Luna mula sa kama, inihagis ang sarili sa mga bisig ni Jerick, at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang pumunta. Gusto kong manatili ka sa tabi ko, okay? Pakiusap ni Luna. Bagamat sa una ay dinala siya ni Jerick pabalik sa Stargate bilang isang hostage, kalaunan ay tinulungan niya siya sa pamamagitan ng pagpatay kay Hiroshi at pinahintulutan siyang makita ang kanyang ama bago siya mamatay. Sa makatuwid, sa puso ni Luna, hindi nakaaway si Jerick. Kahit na hindi niya namamalayan ay itinuturing niya ito bilang ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Lalo na pagkatapos ng biglaang pagkawala ng kanyang ama at kapatid na lalaki, si Luna ay nakaramdam ng matinding kalungkutan at pakiramdam ng pagiging walang suporta. Tinapik-tapik siya ni Jerick sa likod at inaliw siya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Gayunpaman, ang halimuyak sa kanyang katawan ay medyo hindi pa rin mapakali si Jerick. Ang makinis na likod ni Luna ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Naramdaman ni Luna ang pangangati sa kanyang likod nang dumausdas ang kanyang damit dito. Isang malabong pamumula ang biglang lumitaw sa kanyang maganda at maganda na mukha, na nagpamukha sa kanya na mahiyain at kaakit-akit. Ang kanyang mga pilikmata ay kumikislap habang nakataas ang ulo ni Lur, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Jerick, na nakamaskara. Nagtama ang kanilang mga mata. Noon lang napagtanto ni Luna na, sa kanyang kalungkutan, siya ay yamakap kay Jerick at niyakap ito ng mahigpit. Samantala, marahang hinaplos ni Jerick ang kanyang likod sa pamamagitan ng kanyang manipis na damit. Ang pagiging malapit sa pagitan nila ay higit pa sa pagkakaibigan. Agad na gustong kumawala ni Luna sa yakap ni Jerick, ngunit pinigilan siya ni Jerick sa pamamagitan ng paghawak sa kanya ng mahigpit.
Dahil dito ay lalong namula ang mukha ni Luna. Noon lang niya napagtanto na medyo sobra na pala ang pagkapit kay Jeric ng ganito. Black Eagle Master, salamat sa iyong pag-aliw ngayon. Ayos na ako ngayon. Let go of me, ibinaba ni Luna ang ulo at bamulong. Nang sabihin niya ito, nahihiya siya na namula ang kanyang tenga. Gayunpaman, nang mapansin ni Jeric kung gaano mahina ang pakiramdam ni Luna, lumakas siya at sinabing, kung gayon, paano mo ako pasasalamatan? Sabi ni Luna, di ba salamat, lang ang sinabi ko. Walang kwenta iyan. Bakit hindi kita maging girlfriend, Luna? Hindi kita magiging girlfriend, sabi ni Luna na parang may naisip. Ayaw mo sa akin kasi pangit ako. Napangiti si Jeric. Iniwas ni Luna ang kanyang mga mata at nauuto, L. Tama si Jeric. Pero nahihiya siyang sabihin ito ng malakas. Heck. Habang nagdadalawang isip pa si Luna at hindi alam ang isasagot ay hinalikan na ni Jeric ang makinis at bilog na noo niya. Mukhang natigilan si Luna. Pagkatapos, natauhan siya, nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabing, hinalikan mo ba ako? Ako. Ayoko ng mga pangit na lalaki. Buho. Bilang batang miss ng pamilya Suarez, si Luna, kasing ganda ng diwata, ay hindi madaling tanggapin ang isang taong itinuturing niyang hindi kaakit-akit. Kabanata 349. Kaya naman, nang halikan siya ni Jeric, medyo na-break siya. Nang makitang iiyak na si Luna, sinabi ni Jeric, payag ka bang maging girlfriend ko kung hindi lang ako pangit? Nangingilid ang luha ni Luna. Tumanggo muna siya, saka umiling. Tumanggo siya dahil pagkatapos na makasama si Jeric ng ilang araw, nakaramdam siya ng mainit na koneksyon, at higit sa lahat, binigyan siya nito ng matinding seguridad. Tinulungan din siya ni Jeric na patayin si Hiroshi. Kahit sa libing ng kanyang ama at kapatid, naroon si Jeric para suportahan siya at tulungan siya sa paglampas nito. Bilang resulta, nagkaroon siya ng kakaibang ugnayan kay Jeric at naging umaasa sa kanya. Sa madaling salita, nasa puso na niya si Jeric. Gayunpaman, hindi niya matatanggap na mamuhay sa isang pangit na lalaki sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit umiling siya sa huli. May ngiti sa mga mata, tumingin si Jeric kay Luna at sinabing, okay. Upang lubos kang maging panatag, gagawa ako ng exception ngayon para sa iyo. 3. Hayaan mong makita ang tunay kong mukha. Kung sa tingin mo hindi ako ganoon kakulit, maging girlfriend mo. Hindi mapigilan ni Luna na matigilan. Tatanggalin ba niya ang maskara niya? Naisip niya. Actually, gusto rin niyang makita ang totoong mukha ni Jeric. Gayunpaman, si Jeric ay nakasuot ng maskara sa lahat ng oras na para bang ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang tunay na anyo. Kaya, hindi nang ahas si Luna na banggitin ito. Hindi niya inaasahan na tatanggalin ni Jeric ang maskara nito para sa kanya. Nang makitang sinimulang tanggalin ni Jeric ang kanyang maskara, sa hindi malamang dahilan, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Nag-aalala siya na pagkatapos tanggalin ni Jeric ang kanyang maskara, makikita niya ang isang pangit na mukha. Kung mangyayari iyon, madarama niya ang hindi kapani-paniwalang pagkabigo at panghihinayang na hindi masasabi. Nang tatanggalin na ni Jeric ang kanyang maskara, kinabahan si Luna kaya hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata. Matapos tanggalin ang kanyang maskara, tumingin si Jeric kay Luna at tinukso, anong meron? Ang pangit ko kaya hindi mo kayang makita ako. Nang marinig niya ang mga salita ni Jeric, nag-flash ang kanyang mga pilik mata, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natigilan siya. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Jeric. Siya ay isang kapansin-pansing gwapong binata na may makinis na arko na kilay at mapupungay na mga mata. Labis na nagulat si Amasis kaya nawala ang kanyang mga salita. Dahil sinabi na ni Silmore noon na pangit siya at walang babaeng payag na pakasalan siya. Higit pa rito, medyo garalgal at mature ang kanyang boses. Sa makatuwid, palagi niyang iniisip na si Jeric ay isang matanda at pangit na lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, natuklasan ni Luna na siya ay lubos na mali. Si Jeric ay hindi isang matanda at pangit na tao. Bukod dito, siya ay isang bata at gwapong lalaki.
Makalipas ang mahabang panahon, natauhan si Luna. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mukha. Gayunpaman, umiiyak siya sa tuwa. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin. May bahid ng hinanakit si Luna habang mapaglarong sinuntok si Jeric gamit ang kanyang mga kamao. Hinawakan ni Jeric si Luna at pinigilan siya sa pagpupumiglas. Ngayon pwede mo bang sabihin sa akin kung pangit ako? At pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ni Jeric sa tenga niya. Ibinaba ni Luna ang tingin, saka marahang tumango. Oo. Kumunot ang noo ni Jeric. Sinasabi mo bang pangit ako? Agad na naguluhan si Luna. Hindi. Tapos payag ka bang maging girlfriend ko? Sadyang tanong ni Jeric. Inis na inis si Luna. She had already made her feelings quite evident, pero tinanong pa rin niya kung willing ba itong maging girlfriend niya. Kinurot niya si Jeric sa bewang. Napasigaw si Jeric sa sakit. Aray! Bakit ang hilig mo akong kurutin? Nang makitang napangiwi si Jeric sa sakit, gamaan ang pakiramdam ni Luna. Gayunpaman, marahan at maalalahanin niyang hinalikan si Jeric sa pisngi pagkatapos noon. Biglang nakalimutan ni Jeric ang sakit sa kanyang baywang. Pagkatapos noon ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luna. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at kaakit-akit, puno ng lamang at tamis. Ligtas na sabihin na si Luna, na noong una ay naniwala kay Jeric na hindi kaakit-akit ngunit kalaunan ay natuklasan ang kanyang tunay na kagwapuhan, ay lubos na nanalo sa puso ni Jeric. Nang makita si Jeric na nakatitig sa kanya ng nag-aapoy na mga mata, sa wakas ay ibinaba ni Luna ang kanyang ulo. Ibinaba ni Jeric ang kanyang ulo. Matamis na naghalikan ang dalawa. Pagkatapos, dahan-dahan silang humiga sa kama. Maliwanag at maaliwalas ang kalangitan sa gabi ng Sword Mountain. Ang liwanag ay nagpapaliwanag sa atek, na nagpapakita ng isang bihirang at magandang tanawin. Kinaumagahan. Ang mga huni ng ibon sa mga puno ay gumising kay Gilm. Namula si Luna sa kaligayahan at mahinang sinabi kay Jeric, "Who we together forever?" Inakbayan ni Jeric ang balikat ni Luna at sinabing, "Luna, I'll." Pagkatapos noon, marahan siyang hinalikan ni Jeric sa noo. Nakaramdam si Luna ng hindi maipaliwanag na tamis sa kanyang puso. Kabanata 350. Sa pangunahing bulwagan ng Stargate. Nagpalit muli si Jeric sa kanyang itim na suit at pilak na maskara bago pumasok sa bulwagan. Sa oras na ito, binanggit ni Tiger na ang mga ito mula sa Four Noble Sects at 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay naghahanda ng umalis. Gusto nilang magpaalam kay Jeric. Kaya naman, sumugod si Jeric sa pangunahing bulwagan mula sa atek na tinutuluyan ni Luna. Pagpasok sa bulwagan, napansin ni Jeric na ang lahat ng mga pinuno ng sekta ay tumayo na sa kanilang mga upuan. Binati nilang lahat si Jeric, "Magandang umaga, Panginoon." "Magandang umaga." Tumango si Jeric sa kanila. Yumuko si Spencer kay Jeric at sinabi, "Panginoon, kailangan na naming bumalik, kaya gusto naming magpaalam sa iyo." Tumango si Jeric. "Kung gayon dapat kang mag-ingat kapag bumalik ka sa gitnang rehiyon. Makipag-ugnayan sa amin kung may mangyari." Ang lahat ng pinuno ng 4 na noble sects ay sabay-sabay na sumagot, "Oo, aking Panginoon." Malayo ito mula Oakhaven hanggang sa gitnang rehiyon, at ang treasure map ay napakahalaga. Dapat tayong mag-ingat. Hayaan ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven na magpadala ng mga martialists para samahan ka pabalik, sabi ni Jeric kay Spencer at sa 3 pa. Gayunpaman, tiniyak ni Spencer si Jeric, na nagsasabi, "Huwag kang mag-alala, Panginoon ko. Nag-ayos na ako ng helicopter para sunduin kami. Magiging maayos din ang lahat." Tumango si Jeric at sumagot, "Dahil may helicopter kang susando sa iyo, walang problema." Sa sandaling iyon, naririnig mula sa labas ang tunog ng isang helicopter na paparating. "Panginoon, nandito na daw ang helicopter namin para sunduin kami," sabi ni Spencer kay Jeric. Sinabi ni Jeric, "Kung gayon, magkita tayo." Bilang resulta, sina Jeric, Victor, at ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay nag-escort sa mga pinuno at presbyter ng Four Noble Sects palabas ng bulwagan. Dumating sila sa plaza.
3 helicopter ang dahan-daang lumapag sa plaza. Aking Panginoon, aalis na kami, kumaway si Spencer at ang 3 pang leader kay Jerick at sa iba pa. Si Jerick at ang iba ay kumaway din sa kanila. Pagkatapos ay agad na tumalikod si Spencer at ang iba pa at sumakay sa 3 helicopter. Sa isang hagong, lumipad ang 3 helicopter palayo sa gate. Pagkaalis ng mga pinuno ng 4 noble sects, ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay nagpaalam din kay Jerick. Umalis sila kasama ang lahat ng martialists. Ako Blade. Tanging si Victor, ang pinuno ng Blade Gate, ang hindi nagmamadaling umalis. Tumingin si Jerick sa kanya at sinabing, Mr. Geller, huwag kang magmadaling umalis. Manatili dito ng ilang araw. Pwede tayong uminom. At mag-chat kapag may libreng oras tayo. Gayunpaman, mabilis na ikanaway ni Victor ang kanyang kamay at sinabi, Panginoon ko, gusto ko. Pero ngayon, ang anak ko na lang ang namamahala sa sekta. Bilang isang babae, hindi niya mabisang pamahalaan ang sekta. Mag-alala ako kung hindi ako babalik. Alam ni Jerick na dahil nakipagsabuatan si Travis sa iba pang mga presbyter at nagtangkang agawin ang posisyon, wala nang mga presbyter na natitira sa Blade Gate. Kaya naman, nang umalis si Victor, natural na naging responsibilidad ni Julie ang lahat ng mga pangyayari. Ayaw din ni Jerick na magtrabaho ng husto si Julene. Tutal babae naman niya. Kaya, sinabi ni Jerick kay Victor, kung ganoon, hindi kita pipilitin na manatili. Mag-usap tayo next time. Gayunpaman, biglang hininaan ni Victor ang kanyang boses ng mahiwaga at sinabi kay Jerick, Panginoon ko, may kailangan ako sa iyong tulong. Curious na tanong ni Jerick, ano ang maitutulong ko sa iyo, Mr. Geller? Sabi ni Victor, Panginoon, alam kong mabuting kaibigan mo si Jerick. Gusto kong hilingin sa iyo na maging isang matchmaker. Natigilan si Jerick. Isang matchmaker. Mataimtim na tumango si Victor. To tell you the truth, ang anak ko, si Julene, ay may matinding pagmamahal kay Mr. Jerick. Magpapakasal siya no. Isa kundi siya. Nitong mga nakaraang araw, mukhang busy si Mr. Jerick, kaya hindi siya pumunta sa Blade Gate. Ang aking anak na babae ay namiss siya ng labis na siya ay halos nagkasakit. Sa makatuwid, nais kong hilingin sa iyo na ayusin ang kasal sa pagitan ng aking anak na babae at ni Mr. Jerick. Halos tumawa ng malakas si Jerick sa narinig. Hindi niya inaasahan na hihingi siya ng tulong ni Victor, at ito pala ay para sa sarili niyang pagpapakasal kay Julene. Mayroon bang mas nakakatuwa sa mundo kaysa dito? Siyempre, si Jerick ay hindi nang ahas na tumawa, upang maiwasang magbunyag ng anumang mga kapintasan. Tumikim siya at sinabing, Mr. Geller, sinabihan ako ni Jerick tungkol sa sitwasyon sa pagitan ng iyong anak at kanya. Sinabi din niya na mahal niya ang kanyang anak na babae at pakikitunguhan niya ito ng mabuti sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At mayroon siyang gagawin kamakailan, kaya umalis siya sa Vista Verde. Paano ito? Sinasabi ko sa kanya na pumunta sa Blade Gate para makipagkita sa anak mo kapag may oras siya. Hayaan mo silang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ano sa tingin mo? G. Geller. Tuwang-tuwa si Victor at sinabi kay Jerick, Panginoon ko, ang galing, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tuwang-tuwa nga siya, lalo na nang mabalitaan niyang mahal din ni Jerick ang kanyang anak at ituturing niya ito mabuti para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang opinyon, si Jerick at ang kanyang anak na babae ay halos tiyak. Sa tulong ng lider ng alyansa, halos tapos na ang kanilang plano sa pagpapakasal. Mabilis na sinabi ni Jerick, Mr. Geller, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang dapat kong gawin. Tama, ito talaga ang dapat niyang gawin. Dahil siya si Jerick. Nang makitang pumayag si Jerick na tumulong, nagpahinga si Victor at masayang nagpaalam kay Jerick, Panginoon ko, pagkatapos ay babalik ako. Una. Tumango si Jerick. Sige, sabihin mo sa anak mo na hindi siya makakalimutan ni Jerick. Malapit na siyang makita. Okay, ipapasa ko talaga sa kanya ang mensahe mo, pasasalamat ni Victor. Pagkatapos ay umalis si Victor kasama ang kanyang mga tauhan.
Matapos paalisan ng lahat ng miyembro ng 11 sekta, babalik na sana si Jeric sa attic. Sa pagkakataong iyon, maririnig ang tunog ng sasakyan mula sa labas. Gate. Si Jeric, Tiger, Phoenix, at ang iba pa na nasa plaza ay nakakita ng ordinaryong itim na SUV na pumasok. Ang sasakyan ay hindi pumasok sa gate ngunit huminto sa labas. Dalawang lalaking nakasuot ang lumabas sa business car na may hawak na isang square black box sa kanilang mga kamay. Sinabi ng dalawang lalaking nakasuot ng terno sa mga alagad na nagbabantay sa tarangkahan, tayo ay mula sa punerarya. Inutusan kaming ihatid dito ang mga abo ni Mr. Kenji Suarez at Mr. Tatsuya Suarez. Maaari mo ba kaming tulungan sa pagbigay sa kanila kay Miss Suarez? Pagkatapos, kinuha ng mga gwardya ang urn sa kanila. Pagkatapos nito, bumalik ang dalawang lalaking ito sa kanilang SUV, pinaikot ang sasakyan, at umalis. Naglakad ang dalawang gwardya sa gate, bawat isa ay may dalang urn sa kanilang mga kamay. Lumapit sila kay Jeric, na nasa plaza, at sinabing, "Guro, ang punerarya ay nagpadala ng mga urns na naglalaman ng abo ng ama at kapatid ni Miss Luna." Tumango si Jeric. "Ibigay mo sa akin ang mga urn." Maingat na inilagay ng dalawang gwardya ang mga urn sa mga kamay ni Jeric. Inutusan ni Jeric si Tiger at ang iba pa na asikasuhin ang kanilang mga tungkulin habang bitbit niya ang dalawang urn para bisitahin si Luna.